Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito makakasama na po natin isang weather forecaster ng Pag-asa para bigyan po tayo ng update tungkol po dito sa lagay ng ating panahon. Makakasama po natin si Mr. Alvin Pura. Good morning Mr. Pura. Ito nga po nga bagyong Dodong na ating po nga binabantayan ay tuloy na po nakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility kanina po yung alauna ng madaling araw. So sa ngayon, ano na po bang update natin dito sa lokasyon ito? Saan na po ba patungo ang nasabing bagyo? Magandang umaga sa iyo, Amor. Magandang umaga rin sa inyong mga taga-subaybay. Itong ating bagyong si Dodong ay nakalabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility kanina yang alauna ng madaling araw. Itong si Dodong ay humihina na po at may lakas na hangin na lang na umaabot sa 110 kilometers per hour at may pagbugso ng umaabot sa 140 kilometers per hour. Tinaasahan natin na patuloy pa itong hihina na habang papunta ito dito sa area ng Southern Japan. Ito po ay kumikilos pa northeast sa bilis na 45 kilometers per hour dahil nasa taas na po ng latitude dyan. Medyo malakas na po ang wind shear dyan at napakabilis na po ng ating bagyong si Dodong. Ito pong bagyong ito wala na pong epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa at inaasahan natin na patuloy nang lalayo sa ating Philippine Area of Responsibility. Okay, so ayan nga po, wala na pong umiilang na bagyo rito sa loob ng Philippine Area of Responsibility matapos pong lumabas ng tuluyan ng ating boundary. Nito nga bagyong Dodong na nakaapekto sa ating bansa nitong mga nakalipas sa mga araw. At ayan nga po, lalo pa po itong bumilis, kumikilos na po ito sa 45 kilometers per hour. At Mr. Pura, ito naman po dahil wala na pong umiilang na anumang sama ng panahon dito sa loob ng ating boundary ngayon, inaasahan na po ba natin ang tuluyang pagganda ng ating weather condition dito sa ating bansa? Ano po ba ang nilalaman ng inyong forecast for today? Oo, Amor, tama ka. Nagaganda na ang panahon natin dito sa ating bansa. Wala na nga tayong bagyo or nakalabas na nga itong bagyong si Dodong. Ito na lamang easterlies ang siya pong nakaka-apekto dito sa silangang bahagi po yan ng ating bansa. Ang buong bansa po ay makakaranas ng maaliwalas na panahon at mainit po or malinsangan pa rin ang ating panahon. Subalit pagsapit ng hapon, nagiging maulap po tayo. At kung minsan, meron tayong mararanasan o posible pa rin ang mga isolated o yung mga pulo-pulo nating pagulan or mga thunderstorms. Usually nga yan, pagsapit po ng hapon at gabi at lalong-lalo na dito po sa eastern section ng ating bansa. Okay, good news din yan para sa ating lahat dahil ngayon po inaasahan na po natin ang improvement sa lagay ng ating panahon. Yun nga lang ay mainit po ulit ang ating panahon dahil po dito sa easterlies o yung hangin mula sa silangan. At Mr. Pura, ito naman habang nagbabantay tayo kay Bagyong Dodong dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay isang panibagong bagyo naman ang namataan ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At bagamat ito ay napakalayo pa naman ay bilang paghahanda na rin at para maging aware ang ating mga manonood. Ano na ba ang lokasyon nito at inaasahan ba natin na yun ay papasok din dito sa ating boundary sa mga susunod na mga araw? Yes, Amor, meron nga tayong binabantay ang isang sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Air Responsibility pero ngayon napakalayo pa po nito. Ito po ay nandyan sa area ng Marshall Islands at Micronesia Islands or malapit, nandyan po yan sa gitna ng dalawang lugar na po yan. At yan po ay napakalayo pa at inaasahan natin na posibleng sa darating na Sabado or Linggo, yan po ay papasok ng ating Philippine Air Responsibility. Pero itong bagyo nito ay inaasahan natin na lalakas po. Pero yan naman po ay inaasahan natin na hindi na po tatama or posibleng hindi na po yan tumama ng ating kalupaan. Bagamat pagpasok po niya ng ating Philippine Air Responsibility, posibleng mag-recurve lang po yan at tumungo agad sa area po ng Southern Japan. Sa ngayon, kung ganun po ang ating senaryong nakikita, maaaring magdala po yan ng malalaking mga alon, pero direktang epekto ay wala na po tayong inaasahan sa bagyong yan. Naku, maaari palang magbantay tayo ng panibagong bagyo na naman sa darating na weekend kaya patuloy po kayong tumutok dito lamang sa Panahon TV. At Mr. Pura, sa mga unang araw pa lamang po ng buwan ng Mayo ay isang bagyo na kagad ang ating binantayan at umiral dito sa loob ng ating POR. Ilang bagyo pa po ba ang inaasahan po nating papasok o makakaapekto sa ating bansa ngayong buwan? At meron po bang epekto sa lakas at dami po nito itong current weak El Nino? Sa buwan ng Mayo, meron tayong inaasahan 1 hanggang 2 bagyo or posibleng 1 hanggang 2 mabuong bagyo or pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Nakaisa na nga po tayo itong bagyong si Dodong at posible pang may isang pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Itong ating weak El Nino, meron po yung epekto sa intensity or sa paglakas ng ating bagyo. Pero sa dami or bilang ng bagyo, papasok pa naman tayo sa average na 20 a year or more or less nasa 20 bagyo sa isang taon po ang ating inaasahan.
So again, kapag po buwan ng Mayo, normal lamang po na meron po nga bagyong pumasok dito sa ating part. Aabot nga po yung average number ng 1 to 2 tropical cyclone this month. At panghuling katanungan na lamang po, Mr. Pura, sa kasagsagan ng pag-iral nito nga si Bagyong Dodong dito sa ating bansa ay naglabas po kayo ng babala na umabot ng storm warning signal number 4. At maitanong ko na lang po, no, kasama na po ba ngayon sa ating public storm warning signals ito nga signal number 5 o maisasama na po ba ito once na merong pumasok na isang napakalakas na bagyo dito sa ating PAR? At ito po ba ay katulad rin ng revisions na ginawa ninyo dito po sa categories ng tropical cyclones? Opo, meron nga po tayong tinaas or meron nga po tayong tinaas na signal number 4 nung nakaraang weekend dahil nga po sa paglandfall or pagtama nitong ating bagyong si Dodong or paglapit nito dito sa area ng Northern Luzon. At yan po ay nasa isang typhoon category. Since nagdagdag po tayo ng isang kategorya, yun nga pong super typhoon, in-adjust din po natin ang ating public storm warning signal para umakma po sa ating bagong kategorya ng bagyo. Sa ngayon, yung ating signal number 4 ay papasok po yan sa 121 kilometers per hour hanggang 170 kilometers per hour. Pag ganyan po ang ating inaasahang lakas ng hangin, meron po tayong tinataas na signal number 4 or signal number 3 po yun. Ang signal number 4 po natin ay nasa 171 kilometers per hour at 220 kilometers per hour. Yun po yung ating inaasahang signal number 4. Pag umabot na po sa super typhoon category which is 220 kilometers per hour, doon po tayo posibleng magtaas pa ng signal number 5 sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng ating bagyo na papasok. Okay, so kaakibat pala ng pagdadagdag natin sa kategorya ng bagyo itong super typhoon ay meron din pong naidagdag dito yan sa public storm warning signals ng Pag-asa. Kaya patuloy po natin nga antabayanan kung ano nga ba ang updates pa na ilalabas ng Pag-asa tungkol po dito sa mga babala na ilalabas din nila kapag meron po nga bagyo na umiira dito sa loob ng ating area of responsibility. Ay maraming salamat po Mr. Alvin Pura sa mga impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at mga dagdag kaalaman na rin para sa ating mga viewers ngayong araw. Nakasama po natin si Mr. Alvin Pura na isang weather forecaster ng Pag-asa. At yun po ang mga nakala po naming impormasyon para po sa umagang ito. Maraming salamat sa pagtutok sa aming programa. Live mula sa Pag-asa Weather and Fog Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover, ang Morla Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.